nawa mga kapatid, ang ating pong pagtitipon na ito ay hindi po ito maging isang malungkot na karanasan, bagkos ito po ay magiging masaya. Dahil alam natin mga kapatid, we need to part ways. At ang South Taguig ay mahati na, magiging dalawa na siya, ang Central at ang South Taguig District. At aking kinukomment ang maganda po ninyong tema. Faith in action. The harvest is ready. Kaya narito po ang inyong lingkod. Ang ating pong area ay patuloy na sumulong. At isa sa contribution, napakalaking contribution sa ating area, walang iba kung hindi ang South Taguig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang South Taguig ay mayroong 1,800 members ayon sa Adventist Church management system. Kaya napakalaki ang South Taguig. Ang wika po ng ating Panginoon after the flood sa Genesis chapter 9 verse 1. So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Yan po ang panukala ng Diyos, mga kapatid. Tayo ay maging mabunga at dumami at ating punuin ang sanlibutan. At yan din po ang orihinal na plano ng Diyos sa kanyang paglalang. Yan ang kanyang tagubilin sa kanila ni Adan at ni Eva. Sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over sa lahat ng mga bagay. Kaya yan po ang panukala ng Diyos para sa tao. Hindi po nalulugod ang Diyos sa ating panukala. Kaya ang tao ay gumawa ng Babel. Ang wika nila sa pangunguna ni Nimrod, come, let us build ourselves a city, a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Yan ang nais ng tao, na magsama-sama lang, magkumpulan, walang ginagawa. Hindi yan panukala ng Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos sa ganyang mga panukala. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sa una, isa lang ang salita. Isa lang ang wika o dialect. Pero dahil dito, sa kanilang panukala, na sila ay magsama-sama, magtayo ng isang syudad, hindi nalulugod ang Diyos, bumaba ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos sa verse 8 ng chapter 11, ang wika niya, so the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Kung inyong pansinin, yung mga stories ayon sa mga scholars o mga storytellers, ay talagang hindi na sila nagkaintindihan. Ang sabi ng Panday, pahingi nga ng martilyo, ang binigay ay lagari. Kaya nagkagulo ang kanilang pagtatayo ng Babel. Kaya yan po ay hindi na nalulugod ang Diyos, mga kapatid. Ang panukala ng Diyos talaga, mga kapatid, yan po ay kanyang tinawagan niya si Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house. At ang wika ng Diyos, to a land that I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and I will curse him, and in you all the families of the earth shall be blessed. Kaya yan po ang nais ng Diyos. Magiging kagaya tayo ni Abraham, na tayo'y humayo
At sa ating paghayo, tayo ay magiging pagpapala sa mga taong ating paglilingkuran. Amen? Amen. Yan po ang nais ng Diyos. At yung hindi makikinig sa atin, sila ay susumpayin ng Diyos. Hindi mag-cooperate sa atin, hindi sila pagpalain ng Panginoon. Kaya yan po ang ating misyon, mga kapatid. Go and make disciples. Making disciples. Yan po ang faith in action. Dapat yung faith natin ay talagang may action. So, go and make disciples, teaching to observe all things that I have commanded you. Yung baptism will follow, mga kapatid. Ang pinaka-mission natin is making disciples. Kasi yung baptism, pag doon tayo nakatuon, pag nabinyagan yan, hindi natin na-disciple, mawala din yan. Kaya marami ang nawawala sa ating baptism kung nakatuon tayo sa baptism. Ang ating goal is making disciples. Kaya ang marami na resulta pag nakatuon tayo sa baptism, yung after a year o mga ilang taon, sabi sana yung mga bagong nabinyagan natin, sana yung 10 nabinyagan last year, ay pastor, na-backslide na po. Ilan na na-backslide? 11 po. Bakit 11? Pati yung nag-Bible study ay na-backslide. Ay huwag magkaganon. Kaya making disciples ang ating pinaka-goal, mga kapatid. Yan po ang ating mission. At yan po ang ating i-preach the 3 angels' message. Having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. Lahat ay ating abutin, mga kapatid. Ang tanong, bakit mag-bifurcate, mga kapatid? Ang payo ni Jethro kay Moses, kasi nakita ni Jethro ang bigat ng trabaho ni Moses. Thousands ang kanyang pinangungunahan. Kaya ang wika ni Jethro, pumili ka ng mga able men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands. Pag thousands na mga kapatid, yan ay ang tinutukoy dyan sa ating organization ay area. We have 6,000 membership, 6,900 sa ating area 5. At pag wika naman ni Jethro, rulers of hundreds. Pag hundreds na, yan ay district, mga kapatid. And rulers of 50s, yan po ay 70. Pwede na natin i-organize ang isang church. And rulers of 10s, ito ang ating napabayaan, yung care group. 10s, di ba? 8 to 12 ang ideal na membership ng care group. Kaya yan ang tinutukoy ay care group. Kaya yan pong dahilan, dahil po sa paglago ng gawain dito sa South Taguig, 1,800. Imagine ang rooftop, 517. Ayon po sa ating SMS, mga kapatid, ang tanya, sana taga-tiyang rooftop muna. Sana yung taga-rooftop? 517 kayo, mga kapatid. Sana nakaabot kayo dito ng 517. Siguro yung iba ay nasa paglalakbay pa. Ang Tanyag Church, hindi taas ang kamay, Tanyag Church. 152 po kayo, taas ang kamay. Siguro nasa paglalakbay pa rin. Bagong Bayan, 346, taas ang taga-Bagong Bayan. Aba, marami. Sige lang. Ang C6, formerly New Lower Likutan, taas ang C6. Narito, marami na rin ang C6. Kayo po ay 59. Ang Central Bikutan, sana Central Bikutan, ito. So we are blessed, malapit kayo sa AMR, no? Kayo ay 130. Sa Western Bikutan, ito, Western Bikutan, kayo po ay 207. Sa Tinglan, sa leadership ni President. Okay, kayo po ay 203. ABC, sana ABC. Ang ABC ay 186.
yan po ay hindi pa nadagdag yung mga nabinyagan ni Pastor Yong sa mga nakaraang Sabado. Kaya mga kapatid, napapanahon na talagang ipatupad natin ang bifurcation by God's grace. At ito po ang panukala ng Diyos. Kaya sa paghati natin, mga kapatid, ang South Taguig, ang inyong membership ay magiging 1,074. Pinagsama natin ang mga kasamang iglesia ng South Taguig na 1,000. Okay na ba yan? O kung maaari nga, hatiin pa yan kasi sobra, may hundreds lang ang district eh. Pero yun na muna. Kasi ang geography ng ating sinundan. At ang Central Bicutan, saan yung taga-Central Bicutan? Taas yung kamay. Mga Central Bicutan, hindi, yung lahat na, district. Sige, taasin natin yung kamay, mga Central Bicutan District. Sorry. Central Taguig pala. District, taas ang kamay. Mag-practice lang tayo, Pastor Yong, mag-practice. Yung South Taguig District, nanatili. Sige, medyo naninibago pa tayo. Parang yung iba, hindi pa matatanggap. Mga kapatid, ang ating pong area ay binubuo po ng 5 distrito at 3 single church. Kung inyong papansinin, ang Muntinlupa mayroong 1,331. Ang Las Piñas mayroong 764. Ang South Taguig mayroong 1,800. North Taguig 1,180. Paranaque 386. Bethel 626. CAA 378. And PCC 474. Total 6,936 ang ating area. Pansinin ninyo, qualified ba ang nahatiin ang South Taguig o hindi? Qualified kasi sobra-sobra nga eh. Ito nga Paranaque District, 383 lang. Yung yung Central, ilan ba yung Central kanina? Ito, 726 ang Central Taguig District. Kaya sobra-sobra, over-qualified. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, ang wika po ni Ellen White, all workers must have room to exercise their own judgment and discretion. God has given men talents. No? Lahat kayo may mga talents, which He means that they should use. Alam niyo, pag sobrang dami na, hindi natin na-exercise yung ating mga talents, maging idle na tayo, wala na tayong mga ma-accomplish. Pero kung ating i-bifurcate, lalo ang gawain ng Diyos. Pansinin ninyo, nahati ang union, nahati ang CLC. Ang hindi lang mahati, meron din talagang hindi mahati kahit sa gaano kadami. Ano ang alamin nyo na organization na hindi mahati? Ang General Conference. Hindi pwedeng hatiin ang General Conference. So, lahat ay expect na tayo ay may bifurcation. Kaya dito, He has given them minds, and He means that they should become thinkers and do their own thinking and planning. Ito, ma-exercise natin yung mga planning. Kaya mamaya, President, mag-meeting na ang Central Taguig District at saka South. Mag-elect na rin kayo ng mga officers para mag-practice na tayo, mga kapatid. At rather than depend upon others to think for them. Yan po ang wika ni Ellen White sa Christian Leadership, page 43. Kaya sa mga oras na ito, by the power vested upon me bilang area chairman, ay atin na pong ginagawa ang bifurcation dito sa ating area para sa South Taguig District. By the way, baka